Yorme Isko nagalit sa baho ng mag-asawang Lacuna. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik City Hall, isinailalim ni Manila Mayor Isko Moreno sa state of health emergency ang lungsod dahil sa lumalalang problema sa basura. Bumitaw na rin sa kontrata ang dalawang nangongolekta ng mga ito dahil sa umano'y utang sa kanila ng City Hall na abot sa halos 400 milyong piso. Nakatutok si Mark Salazar. Grabe, Lacuna. Honey, Lacuna. Pati mga basura ayaw sa'yo. Sinukuan ka na ng mga basurero. Ganyan ka katindi, Honey, Lacuna. Basura ka. Mula sa mga pangunahing kalsada gaya sa... Isipin mo, yan ang main city ng Pilipinas. Metro Manila. Ganyang kadumi. Di ba? Sa Tutuban hanggang sa mga secondary road ng Moriones, umaalingasaw ang problema ng Maynila na kabisera pa man din ng Pilipinas. Alam mo ako, ang nakikita ko dito kay Honey Lacuna, siya ay mistulang mini Marcos. Lacuna, mini BBM ka. 3 taong ka lang dyan sa Maynila. Yung dating malinis na ginawa ni Yorme Isko sa Maynila, ngayon baboy na. Parang ito si Marcos. Yung paglinis ni Tatay Digong sa mga komunista, sa mga adik, ngayon nagbabalikan na. Yung iba nga nakaupo pa. Nahihantulad ko talagang tong dalawa nito. Si Honey tsaka si BBM. Ang problema kasi sa mga yan, si Lacuna, parehas din ni BBM eh. Si Lacuna, kaya lang naman naupo yan because of Isko. Same thing with BBM. Kaya lang naman naupo yan because of BP Sara. Pero yung talagang sabihin mo, yung meron talagang pagmamahal sa syudad niya, yung pagmamahal talaga sa taong bayan, malayong-malayo eh. It's not even na aabot sa 1/4 ito si Honey kay Isko. Same thing kay BBM. Wala din, hindi rin naaabot kay Marcos. Kaya nga pag alis ni Lacuna, ganyan na nangyayari sa Maynila. Ito masakit. Pag alis ni BBM, 6 na taon, mas malala pa mangyayari sa Pilipinas. Ganyan. Wala eh. Walang leadership, walang political will, weak. Kaya ang pag-aayos sa basura ang first order of business ng nagbabalik Manila City Hall na si Mayor Isko Moreno. I opted to declare and request the City Council tomorrow, first session day, to declare the state of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Alam mo yung ganong klaseng basura? Matindi talaga yun. Health emergency talaga yun. Ang daming papatayin nun. Kung ikaw ay matanda na, may sakit, at ako, mapunta ka dyan, o ikaw naman ay bata, sanggol, delikado po talaga yan. Alam mo, ito si Yorme. Ito po ay walang sisihan. Kinampanya namin to ng 2022. Hindi po namin kayo sinisisi doon sa mga hindi sumuporta kay Yorme. Pero hindi po namin kinahihiya until now na si Yorme ang sinuportahan namin. Bakit kanyo? Sigurado ko 1,000%. Hindi man perpekto si Yorme Isko. Sigurado ko mas maayos naman to gumalaw kesa kay BBM. Walang basura, galit to sa adik. Hindi to abusado. Hindi nito kikidnapin si Tatay Digong. Trabaho lang to si Yorme Isko. Well, anyway, tapos na yon. Andito na tayo. Kung maaayos ni Yorme, ako naniniwala ako dito. Kung ang Metro Manila magagawa niyang parang Davao, ang Davao kasi madumi sa komunista, sa mga rebelde. At adik yan. Davao. Nalinis ng Duterte. Ang Metro Manila naman niya madumi, matraffic, maraming adik, etc. etc.
Kung malilinis siya ni Yorme Isko, Yorme will be the next president. I don't know kung kailan. But for sure, bata pa ito eh. Kaedad ko ito, si Yorme. For sure, mahaba pang panahon nito si Yorme. We are in good hands. Mapa Duterte, Mapa Yorme, we are in good hands. We have great leaders. Ang dami nating magagaling na leader, mga Pilipino, maawa tayo. But why we keep on voting Marcos? Ang dami nating leader na talagang nagsisilbi, naglilinis. May political will, totoong leader, hindi weak, hindi under desire, strong. Bakit boto tayo ng boto? Nang walang mahal kung hindi yung sarili nila. Pilipino, matuto na tayong bumoto. Siya ni Mayor, mahigit 4,000 metric tons ng basura ang naiwang nakatiwangwang dahil paudlot-udlot umano ang koleksyon ng basura. Mabaho talaga, perwisyo. Tsaka noon mga dumadaan, mga kaya. At yung natambak dyan, yan, punong-puno lahat yan. Yan, lahat ng mga pedestrian lane na yan, napuno ng basura yan. Sumulat na kay Mayor Isko ang dalawang hauling contractors ng Maynila, ang Fileco at Metro Waste, para voluntaryong i-terminate ang kanilang serbisyo. Hindi na raw nila kayang tustusan dahil umabot na sa halos 400 million pesos ang utang ng City Hall. Yan o, kita mo. Talagang babaho dyan. Sa dami ng tao sa Metro Manila, yan ata ang isa sa pinakamaraming tao sa maliit na lugar. Ang liit lang yan eh. Daming tao. Pag hindi ka naghakot ng basura dyan, isang araw, kakala talaga yan. Sino maghahakot dyan? 400 million ng utang ni Lacuna ng City Hall. Kahit ikaw may negosyong basurahan, hindi mo kukuhanin yan. Ano, hakot ka ng hakot ng basura, hindi ka binabayaran? Sino masaya? Yung City Hall ni Lacuna? Kalukuhan talaga yun. Hall sa kanila mula lang nitong Enero. Pumatong na ito sa halos kalahating bilyong utang naman ng City Hall sa Lionel na unang bumitaw din sa kontrata. Because of financial mismanagement. From 561 million, today as we speak, 950 million na ang bayarin sa basura. Grabe, laki. Ang bayarin from 5.6 million daw, ang sabi ni Yorme Isko. Ngayon, 900 million. Ganyang katindi ang basura. Ang utang ng City Hall ng Maynila sa panahon ni Lacuna. Tapos, nung pumasok si Yorme Isko, 5 ang City Hall. Pambihira. Yan ang bata ni Tambaluslos. Diba? Sa kanila yan eh. Si Tambaluslos, yung si Hani. Almost 400 million na hindi rin binayaran ang Metro Waste at Fileco. Pero Lionel din ang pinakiusapan ni Mayor Isko na magbalik hakot ng basura. Kahit wala pa silang bagong kontrata. Tumalima naman ng Lionel at nangolekta ng libre simula kaninang 2:00 ng hapon. Alam mo kung bakit? Kine-question pa nitong ano. Sila din ang kukolekta. Alam mo kung bakit? Kahit wala pang kontrata. Katiwa-tiwala si Yorme. Nung naupo na si Yorme, sigurado to, babayaran tayo. Bakit? Dati ng mayor to si Yorme. May experience na sila kay Yorme. Malayo po kay Hani Lacuna. Kaya galit. Naku. Nung mabalitaan ng mga taga-Eskinita Madrid, extension na naandito na yung maghahakot ng basura, naglabasan. Sila kuya, naipuna na ho kayo ng basura? Oo, napuna na. Ngayon, kinukuha na ngayon. Meron na po. Meron na. Opo. Ano ba yung mga basura mo? Matagal na po ito na-stock eh. Opo. Bakit? Buti nga po dumaan eh. Sa loob ng Manila North Cemetery, pinakamalinaw ang banta ng basura Grabe, sa kalusugan. Kahit maliit ang Main city of the Philippines. Ganyan. Ganyang kakatindi Lacuna. Okay? Ako sa akin komunidad Anyway, dito, pakita muna natin aabot daw talaga ng ganyan ng basura kung walang nangungulekta. Minsan-minsan to, may punta raw pong DPS, kaya lang pili lang yung mga kinukunang lugar. Sa Ako sa akin ito.
Ito'y dapat maging silbing aral kay Marcos. Kasi yung mga basura ni Marcos ngayon, ako'y naniniwala napapagtakpan lang gaya ng pagtakip ni Hani Lacuna diyan sa basura niya. Pero bababa at bababa ka, Marcos. Mawawala ka sa power. Posibleng matatanggal ka, posibleng magkakasakit ka, or nasa batas na kailangan kang bumaba after 2028. Lalabas ang baho mo. Eto, oh, kaya nga galit na galit to si Yorme. Lumabas ang baho ng mag-asawang Hani Lacuna, yung mag-asawang Lacuna. Baka mamaya, pagbaba mo sa 2028, Marcos, kung aabot ka, lalabas lahat ang baho mo yung mag-asawa ni Lisa. Magsilbing aral to. Magsilbing warning sa'yo to. Because you are not forever in the position. You still have 3 years para makapagbago. Instead na ituloy mo ang pagkakalat ng basura mo, Marcos, linisin mo na. Hanggat maaga, hanggat may 3 taon ka pa. Pero kung ayaw mo talaga makinig sa taong bayan, there will be a time of reckoning. Niyang press conference, tinanong si Mayor Isko kung pananagutin niya ba ang pinalitang mayor sa problemang ito sa basura. We will dedicate our time, 2% of it going after to those who are liable, administratively and criminally. 90% of our time, we will dedicate it to the people of Manila by serving them. May hindi na bayaran. When you acquire services and products at hindi mo binayaran, ang tawag dyan is tapa. Sinusubok pa namin kunin ang Kumuha ka ng serbisyo, kumuha ka ng produkto, hindi mo binayaran, estapa. Yan ang ikakaso sa'yo. Hani Lacuna, posible. Naubos pa ang laman ng City Hall. Anong tinira mo doon? Kahadiyero. Matindi. Sino kayang naglalagay ng pera doon sa kahadiyero na yon? panig ni dating Mayor Hani Lacuna.